Welcome dito sa The Sun and Tarot. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. The Fool, Risk Taker, hindi mo na ina-isolate yung sarili mo or yung naging aloof ka na parang natatakot, no? Hindi ka na ganun. Hindi ka na natatakot na mag-risk, no? Hindi ka na fearful na gawin ang gusto mo. Instead, fearless ka na gawin ang gusto mo, na umpisahan ang mga gusto mong umpisahan. So, ano pang about sa'yo? Oh, talagang on the go. Walang nagpapa-hold back sa'yo. Walang mag-hold back sa'yo. Walang kumukontrol na iba sa'yo. Walang nagda-direct na iba sa'yo. Walang makapang-manipulate ng isip mo pagkaganto. You can do whatever you want without hesitation. Without doubting yourself. You're courageous. Also, buo yung loob mo, determined. And ikaw yung driver ng buhay mo. Ikaw yung may hawak ng manibela ng buhay mo. Parang ganun ba? Walang iba na nagli-lead sa'yo o nagda-direct sa'yo. Ikaw ang magdidesisyon kung ano yung gusto mo sa buhay mo, kung ano yung gusto mo gawin, kung ano yung gagawin mo. Walang influences ng iba. Yan ang energy mo ngayon. And positive also. Yellow. Nagsisimula ka na maging positive sa mga i-pursue mo, sa mga gagawin mo, sa mga aabutin mong pangarap. It symbolizes also success sa mga goal mo na ipupursue or pinupursue. Ano pang about sa love life mo ngayon? Oh, mag-umpisa na mag-succeed, magtagumpay, maging victorious. At natalo na ang evil forces. Yes, natalo ng evil forces para makontrabida, maybe third party, mga nasa side ng evil to. Mga witches, the Three of Cups. Witches, yan, mga witches, kaya nga sa evil forces Natalo ng mga witches ang mga gumagawa ng scheme and deceit and witchcraft sa iyong love life. Natalo na sila, nagapi, na bind sa sarili nilang ano yun, parang sila yung na-trap sa kanilang mga ginawang traps or kinreate na traps against you. Sila ang na-bind. Ganon, sila ang nasaktan. Yung ginawa nila sa'yo ng mga witchcraft, sa kanila tumusok. O yung mga traps na ginawa nila sa'yo, sila ang na-trap. Ganon ang nangyari. Sila ngayon ang na-bind. Parang natali yung ahas dito, no? Kaya nga evil forces, sumisimbolo sila ng snake. Traitor. Sneaky. Cunning. Evil. Mga witches yan. Kaya mag-umpisa na maging victorious yung love life mo. Ito po ay collective reading. So, sa mga hindi po nakaintindi ng collective, search for that word kung ano po yung collective reading. Yan. Collective reading po ito. Yung readings dito. Ano ang next na mangyari sa'yo? You will be with your twin flame. Twin flame mo ba yan? Oo, twin flame mo. It's your twin flame. Meron kayong soul connection ito, which is twin flame connection, no? Maging komportable na yung buhay mo. At home.
at peace. Peaceful, no? And harmonious, full of harmony. There's balance. May nagmamahal sa'yo ng pure. May mag-iingat na sa'yo. May magpapahalaga na sa'yo. Kunwari, ikaw to. Siya to. Ayan, o. Ingatan ka niya. Yung mahal na mahal ka niya. Bigyan ng importansya. Ayan. At, of course, magiging magaan ang loob ninyo sa isa't isa. At, palapit ng palapit yung loob ninyo sa isa't isa. Mas lalong lalapit at lalapit yung loob ninyo sa isa't isa na mag-deepen yung inyong feelings and love, affection, care sa isa't isa. Ayan. Lalo siguro itong person mo. Kaya nga magtatagumpay na iyong love life. There's a sign of victory. Ano yun, embody my energy? Love. Busilak yung puso mo. You're pure. Pure-hearted. And dalisa yung puso mo. Parang sumisimbolo ka ng love, no? You're so loving person. Caring, affectionate. Mapagmahal. Kahit siguro sa animals ay mapagmahal ka. Ganun ang mga taong totoong loving, affectionate. Hindi lang sa kapwa nila tao o sa person nila yan mapagmahal, no? Kundi pati sa animals. Pero it doesn't mean na kung mapagmahal ka ay pati abusado at masasamang tao at masama yung intention sa'yo na pinipisti ka ay maging open ka sa kanila. O I mean yung i-open mo yung sarili mo sa kanila na pagkatiwalaan mo pa sila. Hindi ganun. Na i-allow mo sila na gawin kung ano yung gusto nila. Of course not. Lahat ng tao ay kailangan maglagay ng boundary kasi sa mundong to may mga abusado, mapanamantala, yun yung mapang take advantage at walang awa. So hindi porket maawain ka, mabuti ang kalooban mo, mabuti ang puso, ma-affectionate ka, you're loving, no? Mapagmahal, ay hindi ka pipili ng mga circle of friends mo or mga kasalumuha mo o yung pagkakatiwalaan. Of course, kailangan mo pumili. Pati yung tulungan mo. Kaya nakasaad sa Bible yan. Napanood ko lang sa YouTube na piliin mo ang tutulungan mo. Parang ganun ba? No? Parang ganun. Napiliin mo daw ang tutulungan mo. Hindi lahat ay kailangan mo tulungan. Hindi daw lahat ay dapat mong tulungan. Basta kailangan mong piliin yung tulungan mo kasi mayroon daw tao na pag tulungan mo ay ikakapahamak mo. May ganun daw klase ng tao. So, kahit sa Biblia ay nakalagay yan. Kasi, itong mundo na to, hindi pa nga to nalinis. Halo-halo yung tao dito. Maraming evil na mga tao. Madami ang masasama. Mapang take advantage at inggit ang pinapairal nila. Kasakiman, selfishness. They don't care about others. Ang malaga, sarili nila. Saklamin pa nga nila eh. Angkinin pa nga nila yung sa iba eh. They don't care. Para sa kanila, ang malaga, makuha nila yung gusto nila. Dahil gusto nila. Tama man o mali. Kahit mali pa yan, kahit maling mali. May mga ganyan. Kaya nangyayari ay afterlife, napaparusahan sila. Dahil hindi sila nagiging fair. No? Dahil pinapairan nila yung inggit, ganit, selfishness, kasakiman.
Gusto nilang makipag-compete. Pinapairal na insecurities nila na kailangan ay lamang sila, no? O hindi sila pwedeng yung mahigitan sa pag-asenso, sa looks, o kung ano pa. Mamiral yung pagiging narcissistic nila. Ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon. Puro puti. Puro puti. Masilak pala yung puso. Oh, you're so kind-hearted. So pure. And may liwanag na nakatutok sa'yo, nakatuon sa'yo. Lumiliwanag yung puso mo sa pagka-pure. Pure-hearted, kind-hearted. Ano ang pure-hearted na person? Ano ang kind-hearted na person? Kung ano yung klase ng tao na dalisay ang puso niya, search for that word sa Google. Minsan na-explain ko yan, pero hindi sapat yun, no? Kung gusto niyo yung mas malaliman explanation. Minsan may sample pa. Merong mga tao na yung walang habag, no, sa hayop na nagdurusa sa kapwa nilang pinipiste nila dahil naiinggit. Ang tingin nila sa sarili nila ay pure-hearted. Dahil patago sila, tumirada. Tahimik yung bunganga, pero yung inggit pala yung pinapairal nila. Ay, nag-ahari sa kanila, inggit na may mga ginagawa silang scheme and deceit. Ganon. May tulungan yung hayop na kunwari nasagasaan o nalunod, ay hindi nga magawa eh. Pero kung pure-hearted ka, kunwari kung nasagasaan na mabuhay pa, tutulungan mo yun. O kaya ay may hayop na nalulunod, tutulungan mo siya kung marunong ka lang lumangoy. O gagawa ka ng paraan mo para matulungan mo yung hayop na yun. Hindi mo yun matiis eh. Basta pure-hearted ka and kind-hearted ka, hindi mo matiis yun. Kasi mahabag ka talaga, yung maawa ka. Sino nakarelate dyan? Yan ang mga taong pure-hearted. Okay? So, yan. O kung may nakita kang matanda, ugod-ugod, bata na nagugutom, hindi mo matiis na nakikita nagugutom. Kung meron ka namang maibigay na pagkain, masolusyonan mo, mabigyan mo siya ng pagkain. Diba? Bibigyan mo siya ng pagkain. Alam mo, nagugutom siya. Wala siyang pagkain. Ganun ang mga pure-hearted, guys. Yun ang totoong mga pure-hearted at mabusilak ang puso. Hindi mo mabibase sa kung tahimik lang ang isang tao. Kung pure-hearted ba yun o hindi. Hindi mo masukat sa ganun. Okay? So, search for that word para mas malaliman ang alam nyo sa ganung word. Pure-hearted, kind-hearted, kung ano yan. Anong klase ng tao yung ganyan. Diba? And merong nagpoprotekta sa'yo from negativities, negative energy, and light na hindi ka malapitan ng evil forces, spirits, mga ganyan. At negativities din, may sumasalo ng negativities na they turn that negativities or negative energies into positive energy. Yung mga parang bubbles dyan, no? Sino tong person na to na twin flame mo? Kasi twin flame mo daw yan eh. Si Knight of Wands. Passionate, happy-go-lucky. Parang aggressive talaga na mag-take na action to yung Knight of Wands ito. Parang matindi yung
push yung yung parang may galit din to, may galit. Hindi naman. Matindi yung determination niya. Matindi yung determination. Parang naka-focus. Hindi. May focus sa goal niya. May focus. Ayun, may focus. Kasi yung mukha dito ba, oh? May focus talaga sa gagawin niya. Sa, kunwari, pursue ka na niya, no? May focus eh. No? So, driven. And, aggressive na mag-reach out sa'yo o mag-take na action, ganon. Upright ba to? May focus sa ganon? Oo! Na mag-reach out sa'yo o mag-take na action sa'yo, puntahan ka, yun ang focus niya. May focus siya. And parang fiery. Passionate. Ganon na. So, driven talaga. Ayan o. Yung ma-unite na kayo, yun ang focus niya. Yan ang goal niya, ang ma-unite na kayo, ang magkaroon ng union sa inyo. Na you will be together na. Na you will have a harmonious and balanced relationship with number 6. Ano ang kahilingan mong magagrant? Ang hindi na ma-stuck. Sino, ikaw ba? Hindi. Si person mo? Si person mo. Hindi. Ang hindi na ma-stuck ang connection ninyo. Connection nyo. Hindi. Ang hindi na ma-stuck o hindi na ma-confused. Pwede din. Hindi na ma-confused o hindi na maging clouded yung isip ng person mo. Yeah. Yung hindi na maging clouded o ma-confused pati yung si person mo na yan. Yung twin flame mo. Ayan. Kasi madaming meaning din to eh. Yun. Sino po ba ang nagagay dito ngayon? God of Israel. Sure. Upright ko kaya eh. God of Israel. Yeah. God of Israel. Si Yahweh. Yahweh. Pero ngayon kasi, noong unang panahon yung Yahweh talaga eh. Ngayon, Elohim na yung tawag sa kanya sa Israel. Basta ganun na yung sa kanya doon. Kasi napanood ko sa YouTube. Ayan. Elohim, no? Elohim. Elohim daw. Yahweh, Rapha, Elohim. Yahweh, Rapha, Elohim. Yan. Si Yahweh. Blessing for you? Ano kaya to? Upright kaya to? Knight of Wheels? Upright. Itong maging stable na. Maybe love life mo, buhay mo, career mo, work mo, wala nang ups and down, hindi na patigil-tigil, hindi na pinto-pinto, yung trabaho mo, relationship mo, love life mo, maging long term na yung relationship mo, hindi na siya o yung relationship ninyo yung person mo, ay hindi na siya napuputol, hindi na siya nagiging short term, ganun ba? Pag pumasok sa relationship, pwede din na dumating na tong offer sa'yo ni person mo, na serious offer, no? Na mag-commit na sa'yo si person mo, yung twin flame mo sa'yo, na maging loyal siya sa'yo at magseryoso na at yung magsama na kayo ng pang long term, na you will be in a long term relationship,
You will be together forever, mga ganon. Next na mangyari sa inyo, kaya twin flame mo na yan. Yahweh Rapha, new beginning. Elohim, Queen of Wheels. Maging stable na. Maging portable na yung buhay mo. Maging wealthy ka na. As in, maging wealthy ka. Kasi Queen of Wheels eh. Hindi maging wealthy. Basta maging secured ka na, maging secured. Maging secured ka na sa love life. Hindi naman importante kung maging wealthy ka talaga agad-agad. Pwede naman magsikap ka. Walang masama na yumaman ka, basta pinagsikapan mo naman. Ang masama ay yung pabagsakin mo yung iba dahil sa inggit mo. Pinagsikapan nila yan. Yung mga inggitira na mahilig magpabagsak sa iba dahil umangat, umasenso. Ito lang masasabi ko, no, sa mga ganon, kung mayroong mga nanonood na ganyan dito. Pinagsikapan nila yan. Pinagsikapan ng tao yan kung anong meron sila. Hindi naman nila ninakaw yan. Hindi naman galing sa scam. Through hard work or light work man. Yung magaan na through business, light work, kasi pag business or investment eh. Lalo pag investment and business, pero depende sa business. Kasi pera ang magtatrabaho sa iyo kung may negosyo ka. Pero depende din, meron namang negosyante na still nagtatrabaho pa rin sila sa negosyo nila, makayod pa rin. Yung investment, hindi ka magtrabaho dyan. Pero mabagal lang talaga, yung kumbaga konti interest ka sa investment eh. Pero depende din, meron namang investment na paswertihan na mabilis tumaas ang kikitain mo, ang tutubuin mo sa isang taon. Kunwari, magandang investment lupa eh. Mabilis tumaas ang presyo ng lupa. Dumadami ang tao. Nangailangan ng lupa na patirikan ng bahay nila as their property as well. Diba? Kaysa invest mo sa negosyo ng iba, kung scam yan, kaysa invest mo sa mga inaalok-alok na investment, kung scam yan, di ba? Mas maganda pa kung afford mo yung lupa. Medyo mahal talaga lupa. Lupa na lang, di ba? Yung lupa, pwede mong taniman ng mga prutas, gulay, alagaan mo ng marunong ka sa buhay at madiskarte ka. Madami kang maisip na pagkakakitaan as long as courageous ka and walang namimisti sa'yo ng witchcraft. As long as you're brave enough to take risk. Kasi sa mundo to, you need to survive. You need to work hard. O kung hindi man work hard, you need to be madiskarte. Basta hindi ka nanlalamang sa kapwa mo. Okay? Sa tamang paraan. Okay. Ano pa? Next na mangyari sa'yo.
Ako kontrabida, hindi ko kasi inyo i-share yung magandang investment ng lupa. Alam ng lahat yan, pero yung idea na isa yun sa best na investment. Ako selfish, hindi ko i-share yan, yung mga ganyan-ganyan. Kasi kung mga selfish na tao, hindi nila, at yung masakim na tao na gusto nila sila lang angat, hindi nila isi-share yung mga idea na ikasinso ng iba. Kasi ayaw nga nila umangat yung iba eh. Ang gusto nila ay bumagsak pa, maghirap. Diba? The sun. Yung iba naman ay binibigyan ko na ng idea, pinapairal yung inggit. Ako pa yung gustong pabagsakin. Kuhan pa ako ng scheme, deceit, witchcraft, ill-wish pa ako ngayon. Wow. Ano pa? Eto, magiging masaya na yung buhay mo. Magiging passionate ka na, full of vitality, magiging active. Kung you're in a slot, maybe lately or in the past, na parang nanamlay ka, wala man lang kabay-buhay yung buhay mo, ay bigla may active yung buhay mo. Magiging positive, maging bold and daring ka. Mas lalo kang maging porsigido, passionate, magsasucceed ka, maging successful ka. Ano pa ang next na mangyari sa inyo ng twin flame mo na yan? Kaya ano kaya yan? The High Priestess in reverse. What's with the High Priestess in reverse here? Hindi na maharangan ng mga spiritual. Yeah, mga atake ng iba na spiritual itong pagsuyo, pag-offer ng cup of love ng person mo. Sabihin ng mga yan ay, kasi masyadong believe yan sila sa sarili nila eh. Sabihin ng mga yan ay, talaga ba? Baka mapagano'n pa sila. Kasi believe yan sila sa mga ginagawa nilang spiritual. Talagang nagdi-devotion din sila. Talagang may full faith sila sa mga ginagawa nila. Kaya ang kinalabasan naging narcissistic na. Ang kinalabasan nasiraan na ng ulo dahil sa kagagawa nila ng witchcraft, spiritual. At ang kalabasan pa, parusa. Saan? Saan ba? Sa impyerno po ba? Sa impyerno. Yan ang kalalabasan. Bakit ako nagpupo? God ang nagkagay dito ngayon. God of Israel. Ayaw maniwala ng mga yan. Malalaman na lang nila afterlife kung totoo o hindi totoo ang aking sinasabi. So yan na lang. Ito ay hindi pananakot, pawang katotohanan lamang. Ayan. So wala namang masama magsabi ng katotohanan. Masama at hate ng God, ni Yahweh, Elohim, ang kasinungalingan. Ang mga sinungaling o mahilig magsinungaling ay may impyerno po ba? Ma-impyerno pa rin daw. Kaya wag magsinungaling. Hindi yan. Ng God yan. Kasi ganyan ang devil, napakasinungaling.
Ibig sabihin, ginaya yung devil sa mga gumagawa niyan. Totoo naman eh. Anong masama sa katotohanan? Sa ganang katotohanan? Wala. Ah. Mabait ka ba na tao? Mabait ka ba? Mabait ka. Pero defensive? Bakit na ganyan? Kaso defensive ka. O kaya siguro nagiging parang outspoken kasi may rooster. O kaya confident ka na dipinsan mo yung sarili mo. Na talagang maglagay ka ng boundary siguro. Ayan. Kasi kung meron nga naman talagang abusive. At yung mga taong gustong mag-intrude, no? Pati nga energetic field or psych na isang tao nang-intrude sila eh. There's intrusion na ginagawa like psychic attack. See? Ang pera, kung magsinungaling ka lang naman dahil sa pera, kayamanan, para makapanlansi ka, makapanlamang, no? Ang pera, ay ano yan eh, maiiwan yan dito sa lupa. Hindi mo yan madadala afterlife kung saan ka pupunta. Ang kayamanan, hindi mo yan madadala afterlife kung saan ka pupunta. Maiiwan yan dito sa lupa. Lahat. Yan ang ginagamit ng devil para makontrol, impluensyahan ang mga tao para ang tao ay they keep sinning and sinning. Nas ka yung souls na makuha ng devil. Tama po ba? Upright po ba to? Bangga. Parang palang ah. Upright po ba to? Hindi daw. Hindi daw ganun. Hindi daw ginagamit ng devil yung... Hindi daw ganun eh. Basta hindi daw ganun. Ano ba? Yung pera at kayamanan ay yan ang ginagamit din ng devil para hindi para influensyahan siguro ang tao. Hindi para kontrolin ang tao. Kundi ano ba? Para gagawa ng kasalanan para lang magkaroon ng kayamanan. Ganun ba yan? Upright po ba yan? Oo, yan, tumpak yan. Tapos, yung pera at kayamanan ay ginagamit ng devil para makalimutan ang God ng mga tao para yung sambahin nila ay pera at kayamanan. Hindi yung God. Tama ba? O doon na sila mag-focus. Yun na. Yun din yan. Ayan. Yan ang tumpak. Okay? Hindi para kontrolin at hindi para impluensya ng tao ng pera at kayamanan. Kundi, yun na. Yung dalawang sunod na yun. Hirap mag-explain, eh. Ito lang. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Maging clear na yung judgment mo.
Wala nang magpapaklouded sa judgment mo or isip mo. Ay, yung path mo yan. Yung path mo, parang yun nga nasasagap ko energy sa path mo to eh, hindi sa judgment mo. Sa path mo na, wala nang mga humaharang, wala nang mga blockage, mga ganyan ba? Wala nang humahala, wala nang mga blockage. Yun ang next na mangyayari sa'yo. Sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay, kung gusto mong masenso, yumaman, maging masaya sa buhay. Ayan. Iba-ibang meaning nito, depende sa pinaparating na nagagay. Yan. Ano ang next move ng person mo na yung twin flame mo towards you? Ano kaya ito? Ang piliin ka. Oo, ang piliin ang i-message ka na. Ang magmadali na mag-take na action o kontakin ka o i-message ka na i-pursue ka, pwede din gano'n, o puntahan ka kasi 8 of Wands eh. Ano pa ang next move ng twin flame mo towards you? 4 of Swords. Yung kalma niya yung isipan niya. What's with the 4 of Swords here? Yung kalmado yung isip niya, na hindi siya mag-overthink o yung ma-stress, no? Yung mag-recover siya sa pag-overthink, na hindi siya isip ng isip pa. Oh. Instead, mag-take siya ng action. Hindi yung utak niya yung utak niya ang ipa-overthink niya. Hindi ganon. Instead, mag-take siya ng action. Relax lang, calm yung isipan niya. Stable yung isip niya na babalik sa'yo. Hindi na siya magpaka-stress pa na mag-isip ng negative and yung mag-isip ng mga ikakatakot niya lang. Yung ganon. So, ano ang guide for you? Vegetarian, a new way of eating, gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Ayan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo yan? 3 of Wands. What's with the 3 of Wands here? Yung inaantay mo na pinanghinayangan mo ay darating na. Magtatagumpay na darating. Minantay mo na makarecover siya. Yung person mo na ready na siya na ipursu ka, na magawa niya na i-message ka, nakontakin ka, na ipursu ka. Yan na, darating na, magtatagumpay na sa wakas na, darating na yung inaantay mo. Kasi nag-juggling daw to eh. Nag-juggling. Siguro there's a scheme, deceit, and manipulation ng iba. Kaya nag-juggling to. May nang influence dito, may gumawa ng scheme and deceit dito. Ganyan kadalasan pag nag-juggling yung isang tao. May gumawa dyan ng scheme or deceit or witchcraft. Or wishing, pwede din.
para ma-juggling siya, para hindi makapag-message sa'yo, para hindi kayo ma-pursue, ganon. Yan nga lang, kawawa ang soul nung mga ingitira sa buhay ninyo. Dahil sila din ang magsasuffer, hindi lang pansamantala, hindi lang 10 taon, hindi lang 100 years, kundi forever. Kasi ang afterlife, doon ang forever. Kung saan ang destino ng kaluluwa mo, doon na yun forever. Unlike dito sa mundong to, pansamantala lang ang tao na nabubuhay dito sa mundong to. Pag namatay, ay iba na yung pupunta ng kaluluwa. So, depende. Kung ma-impyerno, o ma-abyss, o sa Garden of Eden, yun na yung sa langit, no? Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo niyan? May in love ka na. Maging may magpapahalaga na sa'yo, may magmamahal na sa'yo ng deep. Deep. May mag-care na sa'yo, may bibigay na atensyon, pagmamahal. Yan. Ingatan ka, palagaan ka. You will be truly loved. And ano nagustuhan sa'yo ng twin flame mo? Twin flame. Kasi hindi ka deceitful, hindi ka selfish, hindi ka ma-skim, hindi ka ma-hide. Hindi ka trickster, pwede din. Hindi ka liar. Yan. Yun ang pagkakilala niya sa'yo. Yun ang nagustuhan niya sa'yo. At, ano pa? Ano pa nagustuhan sa'yo ng twin flame na? Queen aware. Clear and sharp yung mind mo, intuition mo, and judgment mo. You have the ability to see things, situation, or yung mga pangyayari, or anything na hindi nakikita ng iba, hindi naobserba ng iba, hindi napapansin ng iba, like deceit schemes of others, like yung mga pahide na ginagawa ng iba, like yung mga their real identity and personality behind their mask. Kasi may mga tao na naglalagay ng mask at marami pang mask. May ganon. May ganon eh. Lalo na yung mga psychopath, no? At yung may mga disorder. Yan. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person? Para bang ano? Para bang owl. Yung owl kasi nakakita yan sa madilim kahit walang ilaw. Maliwanag yung paningin nila. Ganun ang owl. So, kung yung iba walang makikita, no? Sa situation, sa mga ginagawa ng iba, na mga pahide, ikaw nakikita mo. Napapansin mo, naobserbahan mo. Ganun ang mga intuitive na tao eh. Ito lang, reversal to pag itong deck ka. At healing. Parang nakaka-calm, nakaka-relax, nakaka-heal yung energy mo.
na parang nakaka-comfort din. Hindi, nakaka-heal yung energy mo, nakaka-heal yung energy mo, yan din na nagustuhan niya sa'yo. May mga tao bang gusto ka mapangasawa? So, meron. Ano nagustuhan ng mga tao na yan? Na gusto kang mapangasawa? Ano nagustuhan nila sa'yo? Abundance. Kasi, maybe abundant yung buhay mo, kung hindi man. Ay, ito, kasi you share your abundance, your food, with others, with animals. O caring ka, mapagmahal ka sa animals like this, no? Hawak-hawak yung parang pugad ng ibon, may anak pa. Parang marunong ka mag-care kahit sa animals. May rabbit pa dito. Ayan. At, kasi busilak ang puso mo. Ayun, no? Ganyan na mabusilak yung puso. Oh. At, ano pa nagustuhan sa'yo ng mga tao na gusto kang mapangasawa? Keeper ka. And, siguro frugal ka. Matipid. Marunong ka mag-ipon. Mga ganun, no? And keeper. You're a keeper. You're stable. You're secured. You're balanced. You're grounded. So, yan. So, ito na lamang for collective reading, guys.